Hello, kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan at kababayan? Kayo po ay magtatanim dahil maganda po ang panahon ngayon at kami po ay na-bless dahil nagbigay po yung aming kapitbahay ng seedlings na sayote. So dahil mainit ang panahon, itatanim ko ito sa paso, tapos pag medyo lumalaki ng konti ay i-replant po natin sa lupa o kaya sa malaking paso. So ito po ay blessing sa amin dahil binigyan kami ng binhi. Supposed to be ito ay mahal ang isang binhi mga kapatid. Pag binili mo siya ay mga $15 to $20, mga ganyan. Pero dahil ito ay libre, ay galing sa ating kapitbahay na incheck, ay praise the Lord at blessings ito. So sana ay magkaroon ito ng maraming bunga para may share din po natin sa ating mga kaibigan at sa ating mga kakilala. Actually, medyo mainit-init na rin ang panahon dito dahil nag-i-start na ng spring at El Nino nga, diba? Kaya mainit ng panahon. Pero sa umaga ay malamig pa rin. Kaya tayo ay mag-i-start na magtanim dahil ilang buwan lang ang pwedeng magtanim dito, mga 6 months lang, yun lang ang pwede dahil pag November or October ay malamig na siya, kaya yung mga tanim namin ay namamatay na pag malamig. Kaya habang mainit ang panahon ay magtanim na kaagad. Ang mga tinatanim namin dito ay usually mga Asian foods or tropical vegetables, kagaya niyan, sayote, talong, ampalaya, kalabasa, yung mga yung mga mahal bilihin dito, usually ang mga gulay na yan ang mga mahal na bilihin dito. At ang sarap ng pakiramdam, lalo na pag ang yung itinanim ay may mga bunga at namumulaklak na. Parang stress reliever namin dito sa Canada. At syempre, organic at libre pa ang ulam. So, laking tipid na rin ito sa budget. So, pag nandito ka sa Canada, may mabubuhay na rin basta masipag lang sa pagtatrabaho at medyo madiskarte sa buhay. Kaya yung sabihin nila na mahirap ang buhay. Oo, mahirap. Mahirap talaga. Kahit saang lugar naman tayo, kung hindi tayo magtatrabaho or magdiskarte sa buhay, ay mahirap talaga ang buhay. Kaya marami daw umaalis dito sa Canada dahil daw mahal ang bilihin, mahal ang renta ng bahay. Oo, totoo yun. Pero kung nagtatrabaho ka naman, ay kaya mo namang bayaran ang iyong renta. Kung meron ka lang tiyaga, magtrabaho, ay mabubuhay ka rin. Pero ang kagandahan naman dito sa Canada ay maraming benefits. So, kung di mo rin kaya, pwede ka namang humingi ng tulong sa government. May mga benefits silang ibinibigay. Kagaya ng housing. Po-provide ng government yung housing sa mga family na low income at hindi nila kayang bumili ng bahay o magrenta ng bahay. Ang government ay tutulong sa kanila. So, narito ang mga list na benefits na binibigay ng government ng Canada. Ang benefits na pinoprovide ng government of Canada ay employment insurance. Ito yung pag nawalan ka ng trabaho ay makaka-receive ka pa rin monthly from the government through your employment insurance. Dental coverage, child benefits, pension, benefits for housing, student aid, family disabilities, and after death. Ang na-try ko dito ay yung student aid kasi nag-aral ako dito and pinrovide nila sa akin ng student loan. So, nakapagtapos ako dito dahil sa student loan. But I have to pay for that after I have to get a job. Or when I get a job. Pero hindi sila hindi kayo force na magbayad kung di mo pa kaya. That's the good thing here in Canada.
And the other thing that I experienced ay yung employment insurance. When I gave birth to my son, when I got pregnant, I received a financial benefits from the government because of giving birth to my son, and we called it maternity leave for the whole year. 12 months na naka-receive ako ng financial from the government. Lahat ng mga nanganganak na mother ay meron silang 1 year na maternity leave na tulong from the government. Yung kagaya ng pension, public pensions ay nung pag retired ka na 60 or 65 above, pwede ka na mag-pension, ay meron kang marireceive monthly when you retired. At ganun din sa grants and funding opportunities or student aid and education plan. Ito yung pag estudyante ka, ay mayroon kang mag-apply ka ng grant, ay bibigyan ka ng government student aid at grant. At ganun din sa housing benefits. So yung mga hindi kayang yung mga family na hindi kayang mag-rent nga o wala silang mga tahanan na bahay, ay pwede silang mag-apply sa government at sila ibibigyan ng benefits or housing benefits. Ihahanapan sila ng bahay, parang ito ay isang housing na pwede silang tumira doon. Isusubsidize ng government at konti lang ang kanilang babayaran. Meron ding benefits na GST at HST credit. Pag nag-file ka ng income tax yearly, ay kung ikaw ay single individual, makaka-receive ka ng $519 a year. At kung dalawang anak mo, makaka-receive ka ng $1,030 a year. So ito ay quarterly. So itong total na ito ay hati nila in 4 because quarterly nga, di ba? So benefits din yan, mga kapatid. Yung mga bagong newcomer din, makaka-receive din sila basta mag-apply sila. Mga bata rin dito may marireceive child benefits, 17 years old below. May marireceive sila na yearly basta nag-file ng income tax ang parents nila. So but it depends if they are eligible, kasi depende rin sa income yan. If they are low income, they could receive this one. So tax free ito yearly. At syempre meron ng dental benefits sa mga families na ang income nila ay less than $90,000 a year. So meron silang benefits sa mga anak nila, ay ang anak nila na under 12 years old na walang medical insurance, dental insurance, ay free sila. Maraming benefits dito, kaya i-discuss natin next time kasi very broad ito, malawak itong discussion na ito. I-check nyo lang sa website ng Canada government. Tapos na tayong nagtanim. So next time ulit, thanks for watching. God bless to all.